sabihin, nasa gitna ng maitim at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita, at sa gitna ng maitim at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita. Pagpalain ka, kaibigan, simulain ay katigan, at patnubayan sa biyaya niya. Dating ng bayan na iba't iba ay alalayan natin ang isa-isa. At sa gitna ng maitim at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita, at sa gitna ng maitim at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita, at sa gitna ng maitim at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita, at sa gitna ng maitim at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita. Kayo rin ang gusali ng Diyos ayon sa kaloob ng Diyos sa atin. Tayo ay naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng gusali, ngunit maging maingat ang bawat nagtayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nilagay ni Jesucristo. Iyong ilaw
nagtipon ngayon upang ipagdiwang ang ating pagkakaisa kay Kristo Jesus. Ipinagdiriwang din natin sa araw na ito ang ating pagkakaisa bilang katawan ni Kristo. Bagamat may iba't ibang gawain at tradisyon ay nagsama-sama kay Kristo. Iglesyang nagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Subalit sa kabila ng mga ito, kami naniniwala na may iisa lang Panginoon at isang Espiritu na nagbuklod sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa magandang panahon, sa buhay, at sa lakas ay pinagkakaloob niyo po sa amin. Nawa nga po'y kayo po ang manguna sa gagawin namin pananambahan at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin na sabihin, kapatid, sumaatin ang kapayapaan. Tayo po ay magbatian ng pagkakaisa at kapayapaan ng Panginoon. This is the day. I've got peace.
Isang maligaya at maluwalhati na pananambahan po. Mga minamahal na mga kapatid, welcome po sa ating McGill Memorial Church sa pagdiriwang ng ating nga pong Reformation, Children, and Unida Ecumenical Church and UCCP Partnership Sunday. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa lahat po ng ating mga kapatid na kasama po natin sa pananambahan ngayon na mula nga po sa iba't ibang dako, isang maligaya at mapagpala po na pananambahan ng kapatid na Jocon Conhares mula sa Legazpi City. Siya po ay uncle ni kapatid na Noemi de Mesa. Purihin po ang Panginoon. Gayon din po, welcome po sa hipag ni kapatid ni Jewel Lego. Nanyayahan po niya ang kapatid na Mylene Lego ngayon. At kasama po natin, sila po ay tiga-Bliss. Maaari pong tumayo. Palakpakan po natin ang kapatid na Mylene. Sa lahat po ng ating mga kapatid na ngayon lamang natin nakasama at muling nakasama, purihin po natin ang Panginoon. Ang inyong pong presensya ay pagpapala, isang biyaya ng Panginoon para sa ating lahat. Sa Diyos ang kapurihan. At atin nga pong pasalamatan ng Diyos, kasama po natin ang atin pong mga minamahal na mga kapatid, ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang mga bata na naririto po ngayon at nakikita natin sa ating tabi at gayon din naman po dito sa altar. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng lahat ng mga bata. Sa ating pong mga kapatid na kasama sa pananambahan na naruroon po sila sa iba't ibang malalayong lugar, sa iba't ibang panig ng bansa at ng daigdig, purihin po ang Panginoon at sumainyo nga po ang himala ng ating dakilang Diyos. Ang ating pong pananambahan ay nagbubuklod sa atin kahit po tayo ay magkakalayo. Ang ating pong iisang Panginoon ang patuloy na ating pong pinaghahandugan ng ating pasasalamat at pagpupurin na siyang layunin at siyang ubod, sentro ng ating pananambahan. Kaya welcome po sa McGill Memorial Church worship at naririto po ang ating buong kapatiran. Tayo po ay nakikiramay sa mga pamilya ng ating mga kapatid na namayapa po ang kanilang ama. Sa ating pong kapatid na Esmirna Parentela, namayapa po ang kanyang ama at naruroon sa Palawan. Sa araw ng Martes, sila po ay pupunta, silang mag-asawa po ni kapatid na Ino, papunta po sa Palawan. Gayun din po ang kapatid na Nestor Torres, ang kanyang ama po ay namayapa. At patuloy po nating itaas ang ating mga panalangin para po sa kapayapaan, para sa kanila nga pong mga pamilya sa mga panahon ng kanilang kalungkutan. At magkakaroon po tayo ngayon ng ating pong pagkakaloob past the hat. At gagawin po natin ito sa pamagitan ng ating pong Board of Deacons. Binabati po natin ang lahat ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At dito po sa ating pong birthday celebrants para po ngayong araw hanggang sa Nobyembre 4, kahit po yung ating mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan sa mga araw na ito ay hindi napatala dito, binabati po natin sila at maging ang mga nagdiriwang ng anniversary, ng kanilang wedding anniversary. Ating awitin po ngayon pong araw ang mga kapatid na Gaudosio Labadia, ang kapatid na Oji. At gayon din po ang kapatid na Jermeline Adormeo. Awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, Maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay,
kahimanawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumayin niyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Kahimanawari lumawig ang buhay. Opo, ngayon ay ika-13 taon ng Covenant Partnership Sunday o celebration. At ating pong nais na ipagkaloob ang taimtim na pakikiisa po natin sa atin nga pong mga kapatid mula sa Iglesia Unida Ecumenical na ngayon po ay ating po pinagpapasalamat sa Diyos ang ating pakikipagtuwangan, pakikipag-alalayan o ang ating pong partnership sa mga kapatid po natin sa iglesyang ito. At karamihan po sa kanila ay naririto sa Southern Luzon. Particular po dito sa Southern Tagalog, meron din sa Bicol at meron din po naman sa Metro Manila. At ang mga kapatid po natin mula sa Iglesia Unida Ecumenical ay patuloy na lumalawak ang mga kaaniban. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa partnership pong ito na patuloy na tumatatag. At ngayon nga po sa linggong ito ay ating inaalaala, pinagdiriwang at ipinagpapasalamat sa Diyos. Naririto po ang kapahayagan ng tipan ng pagkakaisa at mamaya ay atin po itong babasahin ng sabay-sabay sa ating pong pananambahan pagkatapos ng mensahe. Inaanyayahan po natin ang mga kapatid natin para po maging kaanib ng Welcome Committee. Makipag-ugnayan lamang po sa ating Elder Norma Arevalo upang ang atin nga pong lupon na ito ay patuloy na madagdagan ng mga kaaniban. Ang may mga kapatid po natin, ang mga kapatid nating may puso para po sa pagtanggap at pagbati. At gayon din naman po para sa patuloy natin po na masigla na pakikipag-ugnayan sa lahat ng ating mga kapatid na nagiging panauhin o kaya naman ay nagiging bahagi na rin ng ministeryo ng McGill Memorial Church. Ating pong pinag-aanyaya ang pagiging kaanib ng Welcome Committee. At gayon din po, salamat sa mga kapatid na patuloy na nagtataguyod ng atin nga pong pagkakaloob ng ating mga tinatangkilik at kahit po yung mga materials na kailangan para sa tuloy-tuloy na pagpapatayo ng tanggapan ng ating pong minamahal na komperensya, ang Southern Tagalog Conference sa Barangay Lusakan, Chaong, Quezon. At kung meron po tayong Facebook, maaaring tingnan po natin sa account ng STC UCCP, yun pong kasulukuyang update sa ginagawa po na Church Conference Office. At tunay po na ito ay pagpapala ng Panginoon. Isang himala sa kapahayagan ng ating pong sama-samang pagtataguyod para po sa tanggapan ng ating komperensya. Sa araw po ng Miyerkules, October 31, meron po tayo na memorial service. Ito po ay sa 5:30 ng hapon, aalalahanin po natin ang ating mga kapatid na namayapa na at nasa piling na ng Panginoon. Tayo pong lahat muli ay magsasama-sama dito sa 31 ng Oktubre para sa ating memorial service. Ating pong patuloy na ipanalangin ang katagumpayan ng United Church Workers Organization National Gathering na ginaganap nga po ito sa General Santos City. Ito po ay magtatapos bukas. Ako lamang po ay naunang umuwi, subalit naroon pa po ang ating pong mga church workers mula po sa buong United Church of Christ in the Philippines at nagtitipon-tipon po
hanggang ngayon doon. At bukas nga po ay babalik na sa mga iglesia na pinagmulan ang ating pong mga minamahal na mga church workers. Ating pong patuloy na ipinagdiriwang ang buwang pong ito ng Oktubre bilang United Nations Month. At ngayon nga po, ngayong araw, nakikiisa po tayo sa buong sangkakristyanuhan sa mga mananampalataya sa pag-aalala po natin sa linggo ng Reformasyon o Reformation Sunday. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kukunin mo at tanggapin ang alay ko sa'yo, Panginoon, naririto ang hain ko sa'yo, ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian ang ngalan mo. Ang tinig ko, mga kamay, kalakasan at katawan, pag-ibig ko, buong ako, lahat sa iyo ibibigay. Ang buhay ko sa iyo rin nagmula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian ang ngalan mo. Aking Ama, iniibig kita, sambit ng labi ko'y nagsasabing, minamahal kita, ang puso ko, ang isip ko, aking lakas at kaluluwa. Sa'yo, Panginoon, sumasamba. O kunin mo at tanggapin ang alay ko sa'yo, Panginoon, naririto ang hain ko sa'yo, ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian mo.
tinig ko, mga kamay, kalakasan at katawan, pag-ibig ko, buong ako, lahat sa iyo ibibigay, ang buhay ko sa iyo rin nagmula, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian ng ngalan mo, ng ngalan mo, ng ngalan mo, ng ngalan mo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga biyayang pinagkakaloob mo po sa amin. Pagpalain niyo po ang mga kamay na nagsipaghandog nito at nawa nga po'y makatulong po ito sa pagpapalago ng inyong ministeryo dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang pinakamatamis na bunga ng amin nga pong pagtitiwala at pagsunod sa inyo ay ang inyong kaloob na biyaya ng pagpapatawad at pagliligtas. Pinagdiriwang po namin sa umagang ito ng aming nga pong muli na pagkakatipon sa loob ng inyong banal na santuario upang sambahin kayo, papurihan kayo at katagpuin kayo sa espiritu at katotohanan. Ang biyaya ng inyong pagliligtas sa aming buhay. Ang inyong nga pong walang hanggang kagandahang loob, kabutihan at kadakilaan. Sa amin nga pong pagdulog sa inyong banal na harapan at sa trono ng inyong biyaya at walang hanggang himala. Taglay po namin sa aming buhay ang malaking kagalakan, pagpupuri, pagpapasalamat at pagkilala mula sa kaibuturan ng aming puso ng aming mga pagkukulang, pagmamalabis, pagsalangsang, pagkakasala. Panginoon, salamat po sa inyong pagyakap, sa patuloy ninyong pagtanggap
ang mga nakabukas ninyong palad at mga bisig na punong-puno ng pag-ibig, ang aming nadarama sa aming buhay. Panginoon, maging kalugod-lugod sa inyong banal at makapangyarihang pangalan ang aming pagpupuri at pagpapasalamat na ito. Tanggapin niyo nga po ang lahat ng pagpapailang lang namin ng aming pong kagalakan sa pagsapit ng anibersaryo ng kasal, ng kaarawan, ng muling pagsasama-sama at pagbubuo, aming Panginoon, ng mga relasyon na nagkaroon, aming Panginoon, ng pagkakalayo, bunga ng di pagkakaunawaan, at gayon din naman ng di pagsunod sa inyong banal na kalooban. Ngayon, pinagdiriwang po namin ang inyong mga biyaya na amin nga pong nadarama sa aming buhay, sa aming sambahayan, at sa aming pong kapatiran sa iglesyang ito ng Magil Memorial Church at sa buong United Church of Christ in the Philippines. Sa diwa ng pagdiriwang ng linggo ng reformasyon o pagbabago, Panginoon, naririto po ang aming pong mga sambahayan. Naririto po ang inyong mga anak, ang mga tahanan na inyong tinawag at nagtalaga para sa kapurihan ng inyong banal at makapangyarihang pangalan. Kayo ang nakababatid ng nilalaman ng aming puso at isipan. Patuloy namin itong isinusuko at iniaalay sa inyong paanan. Aming dakilang Diyos, salamat sa inyong himala, sa inyong mga pagpapagaling, sa inyong mga iginawad na kasagutan at pagtugon sa aming mga panalangin. Aming ibinabalik sa inyo ang pasasalamat. Sa aming pong pagdulog sa inyo, naalala po namin ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming piling. Saan man po silang dako naroon, ang inyong kapangyarihan, ang inyong nga pong pagtatagumpay, ang inyong pangako, ang kanilang patuloy na angkinin at gawing tanglaw at gabay sa kanilang buhay. Panginoon, sa mga kapatid na naroon sa banig ng karamdaman at naroon sa loob ng mga pagamutan, inaangkin po namin ang inyong pagpapagaling sa tanging kapangyarihan ng pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus na tiga Nazaret. Naming po ipinagdiriwang ng mayroong pagpapasalamat at pagtatalaga ang aming pong pakikipagkaisa sa aming mga kapatid na bumubuo ng Iglesia Unida Ecumenical. Salamat sa kapahayagang ito na kayo ang siyang patuloy na gumagabay at nangunguna sa aming pong kapatiran sa buong United Church of Christ in the Philippines. Sa kahandaan at kabukasan namin na makipagkaisa upang ang inyong panalangin, ang inyong mga anak na magsisisampalataya sa inyo ay magkaisa kung papaano kayo at ang Ama ay isa. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang amin nga pong pagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob nyo sa aming pong tahanan at sa iglesia sa pamagitan po ng buhay ng mga bata. Sila ay inyong kaloob at tunay na mga pagpapala. Tinataas po namin sila sa inyo, ang inyong masaganang pag-ibig, patnubay at pagpapala ang kanilang patuloy na maranasan at maging gabay sa kanilang buhay sa pamagitan ng sambahayan at ng iglesia. Panginoon, patuloy nga po namin silang itinataas. Ang kanilang buhay, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na umunlad upang ang inyong pag-ibig, ang inyong kapangyarihan at himalay dumaloy at maranasan sa pamagitan ng kanilang buhay. Tinataas po namin sa inyo, aming Panginoon, ang aming panalangin para sa mga gawain ng iglesyang ito, sa mga panalangin ng inyo pong mga anak, sa pakikibahagi ng bawat isa at pagsasabuhay ng mga banal na pananagutang ipinagkatiwala po ninyo. Samahan niyo po kami at palakasin
ng inyong banal na Espiritu. Ang United Church Workers Organization ay aming itinataas sa inyo. Sa lahat ng mga church workers ng buong iglesyang itong UCCP, aming Panginoon, na nagkakatipon doon sa General Santos City at sa mga iba't ibang iglesia lokal ngayon, na kanila nga po aming Panginoon na binibisita upang doon ay makiisa sa pananambahan o kaya'y magbigay ng mensahe. Inyo pong patnubayan ang lahat ng mga pananambahan upang ang inyong pangalan, aming Panginoon, higit sa lahat, ang siyang maitaas sa buhay ng inyong mga iglesia at sa buhay ng bawat mananampalataya. Pagpalain niyo nga po, aming Panginoon, ang kabuuan ng United Church of Christ in the Philippines, mula sa bawat isang inyong mga anak na itinalaga bilang kabahagi nito hanggang sa mga manggagawa at mga leader, aming Panginoon, na inyong hinirang. Pagpalain niyo rin ang aming pamayanan sa iba't ibang kalagayan, ang mga nangunguna, aming Panginoon, ang mga naglilingkod sa buong pamayanan. Pagpalain niyo ang mga pamilyang Pilipino. Salamat po sa inyong pag-iingat, pagliligtas sa nakalipas na bagyo at baha. Bagaman mayroong pong mga naging biktima ng kalamidad, naruroon ang pagtutulungan at panalangin at pagkakaisa. Salamat sa inyong biyaya at kapangyarihan. Isugo niyo po kami, aming Panginoon, ang aming buhay upang maging daluyan ng inyong pagpapala, kapangyarihan, pag-ibig at mga himala. Ito po, O Diyos, aming magulang, ang aming samo at panalangin, sa matamis na pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Jesus, anong tamis ang sa iyo'y umibig. Jesus, Jesus, aking nais ang sa iyo'y manalig. Inaanyayahan ko po tayong lahat na tumayo sa ating gagawing sagutang pagbasa at buksan po natin ang ating bagong tipan sa Kolosas, Kabanata 3, talata 5 hanggang 17. Sa bagong tipan, Kolosas, Kabanata 3, talata 5 hanggang 17. Babasahin ko po ang unang talata hanggang ika-4 at sa ika-5 kayo po ay tutugon. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panglupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinagharian pa kayo ng masamang pita, namuhay rin kayong kasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Greko at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang malipin at ang malaya.
Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Mapagpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Natawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hello. Lagi anak. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
to know why. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living. Then it feels that always love is not for us growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceiving will reveal a joyful place. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we give strength to life? Will this earth lose by its soul? Though it's plain to see, this world is heavenly. A big God's glow. We could fly so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. 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 For our children, for me. The word we live and for me. For our children, for me. The word we live and for me. For our children, for me. The word we live and for me. For our children, for me. God is good. All the time. Purihin at pasalamatan po natin ang Diyos. Naririto nga po ang ating mga minamahal na mga bata. At sabay-sabay po tayo sa ating katanungan para sa kanila. Sabayan niyo po ako. Handa na po tayo? Sabay-sabay po tayo na magtatanong sa kanila. Simulan na po natin.
Sino sa inyo ang gustong maging pastor? Maging DM? Taas ang kamay. Ayun. 1, 2, 3. Nakita niyo po yung mga tumaas ang kamay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po nating ipinapaalaala na mayroon tayong pananagutan bilang iglesia lokal upang patuloy na ihanda, upang patuloy na pumili ng mga kaanib ng ating nga pong kapatiran o iglesia upang sila ay maging mga lingkod ng Panginoon sa bilang mga church workers. Subalit, ang may pangunahin po ay ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalangin para sa kanila at gayon din naman ang mga magulang o ang mga tahanan upang patuloy na gabayan sila upang mula sa hanay ng mga bata, ng mga kabataan at maging ang mga kalalakihan at mga CWA at tayong lahat